Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nandito ako ngayon sa harap ng lens mirror. Sinusubukang malaman kung ano mga damit ang dapat magkasya sa akin. Manang, maganda po ba to? Nalulungkot kong tanong sa kanya. Iha, kahit ano naman ang suotin mo'y babagay sa'yo. Tiningnan ko ang tiyan ko na malaki na. Lagpas 1 week na simula noong dapat na araw manganganak na ako. Ang laki na po ng tiyan ko. Feeling ko walang babagay sa akin na damit. Sinisisi mo bang bata sa sinapupunan mo? No, Manang. I love our baby naman po. But, this is so frustrating. Ito na lang pong isusuot ko. A flower maternity dress. Magbihis ka na at ako'y bababa na para ihanda yung mga dadalhin natin. Opo, Manang. Thank you cause you're a big help. Umalis na si Manang. At ako naman itinitigan ang sinusukat ng damit na aking susuotin ngayon. We're going to Nathaniel parents' house. Mom and Dad will be there too. Isasama na rin namin si Manang dahil wala siyang kasama rito. Nagbihis na ako at naglagay ng makeup sa muka. I'll just make it simple. While putting a makeup on my face, my phone suddenly rang. Zaira is calling. Good morning, best friend. Magandang umaga. How are you? May inaanak, how is she? Nathaniel and I decided na wag munang alamin ang gender ng bata. We want to be surprised of what is the gender of the baby. Gusto ni Mom and Dad na lalaking apo, while Nathaniel parents ay babaeng kanilang magiging unang apo. My best friend naman ay babae. Di rin ang gusto maging gender ng kanyang inaanak. Kung ano man ang gender ng baby namin, ay tanggap ko ito. If it's a boy, then thank you. And if it's a girl, still thank you. Baby is from God. It's a blessing. Hindi tayo sigurado dyan, Zaira. Gusto ko talaga ng babae, Abigail. If that's a boy, then sa next time na lang. May next time pa naman, di ba? Tanong niya sa kabilang linya. Balo ka talaga. Eh di magpakasal na kayo ni Blake? Ano pa bang hinihintay nyo? Ang arte pa nito doon rin naman sila patungo. Honestly, nag-away kami ni Blake this past few days. May isang gabi kasi na tinatawagan ko siya, pero ayaw akong sagutin. 5 beses ko siyang tinatawagan pero wala pa rin. Nung pang-6 naman, ay may sumagot, pero yung babae boses niya. I got jealous. Of course, I love him. Tapos malalaman ko na lang na may lumalandi pala sa gwapo kong jowa? O di kaya siya tong lumalandi? Pagkukwento niya sa akin ng love story nila nung jowa niyang gwapo na si Blake. Pero hindi ko nahihimigan ang lungkot sa boses nito. Baliw ka nga talaga. Bakit ba kasi hindi mo sinabi sa akin? Naging best friend mo pa ako kung hindi ka naman nagsasabi ng mga problema mo. You know I'm always here to lend you my ear and shoulder to cry on. If you had a best friend, you should treasure her. Because she always at your side if you have a problem, ready to help you. Having a genuine best friend is enough than having many friends, which you're not sure if they're being true to you. It's a prank. Prank ko lang yun, oh. Saka kung may problema man ako, di ko sasabihin sa'yo. Baka kasi ma-stress ka at next year pa lumabas yung inaanak ko. Gaga? Dinamay pa pati ang baby ko. At nagtataka talaga ako kasi nag-away sila ni Blake pero hindi siya malungkot. Parang masaya pa nga na nag-away sila Nangyari sa'yo? Baliw ka nga talaga. Akala ko naman totoo na. Magpapaparty pa naman sana ako. Ang sama mo. Gusto mo talaga na mag-away kami ni Blake. Pagkatapos maghihiwalay kami.
Tapos kukunin mo ang chance na yun at aagawin mo siya sa akin? Ang drama naman ito. Nakalimutan sigurong inumin yung gamot niya. Buti pa sumunod ka na kay Sandra. Nababaliw ka na rin. Wag mo naman akong itulad sa babaeng yun. Baliw lang ako. Pero hindi malandi, no? At hindi rin ako mukhang pera. Okay, sabi mo eh. Saka subukan lang ni lumandi sa Blake ko. Talagang kamoo kong sasalubong sa mukha niya. Anyway, magkikita kami ngayong araw. Correction, date pala. Bye na. Tumawag lang naman ako para kamustahin yung inaanak ko. Paano ako? Nag-pout ako. Hindi na, matanda ka na. Sige na, bye na, magpapaganda pa ako. Okay, bye. Natapos ang tawag. Baliw na siguro dahil kay Blake. Nabaliw sa pagmamahal niya kay Blake. Nakakabaliw ba talaga ang magmahal? Bakit ako hindi naman? Bahala na nga. Bakit ko ba pinoproblema yon? Nagpatuloy na lang ako sa pagpapaganda sa aking sarili. Pagkatapos ng aking ginagawa, ay napagpasyahan ko niyang bumaba. Nahihirapan pa akong bumaba sa hagdan. Nakita ko si Nathaniel na tumayo mula sa pagkakaupo. Lumapit siya sa akin at inilalayan niya ako sa pagbaba sa hagdan. Hindi siya nagkulang sa pag-aalaga at pagprotekta sa akin. Ganyan na siya. And I'm so happy. Kasi parang it is way to express his love to me and to our baby. Mahal ko silang dalawa. Be careful, wifey. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo kong minamahal si Nathaniel. Walang araw na hindi siya nawala sa isip ko. I also taking care of him, like ironing his clothes every time he goes to work, preparing his bath, and most especially his breakfast. Tinuruan na ako ni Manang na magluto. Kahit sa ganun man lang na paraan, ay maiparamdam ko na mahal ko siya. And that I care for him. Handa na ang lahat. Nailagay ko na rin sa kotse yung mga dadalhin natin. Baka may makalimutan kayo. Sabi ni Manang na tagumpay na akong nakababa ng maayos. Wala na po, Manang. Tara na po. Lumabas na kami at pumasok na sa kotse ni Nathaniel. Nagluto si Manang ng mga pagkain na dadalhin namin ngayon. Nasa front seat ako, habang si Nathaniel naman ang nagmamaneho. Si Manang naman ay nasa likod parang may inaayos ito. I glanced at Nathaniel and it seemed that he felt it. Then staring at my handsome face, the side of his lips lifted. Napangiti at napailing na lang ako. Nathaniel and Matthew are no friends. Hindi ako tumigil na pagbatiin sila at pinilit na maging magkaibigan. Ilang buwan pa nga lang bago mangyari, but it's okay. As long as they are friends now. Nagkwento din sa akin si Matthew na sinagot na raw siya ng nililigawan niya, and I'm happy for him. After an hour, nakarating na rin kami sa wakas. Nathaniel's family are indeed rich. Parang hindi bahay ang aming pinuntahan, kundi isang napakagandang mansyon. Mas malaki to kaysa sa bahay na tinitirhan namin ni Nathaniel ngayon. Mula sa gate, ay talagang masasabi mong mayaman ang nakatira rito dahil sa malaginto nitong kulay. Sa pagpasok mo, ay bubungad ang napakagandang garden sa magkabilaan na may iba't ibang kulay ng bulaklak. Sa gitna ay ang daan papunta sa napakagandang mansyon. Nagkalat ang mga magagandang bulaklak sa paligid ng bahay na mas lalong nagpapaganda rito. Hindi ito ang unang beses na punta ko rito, pero ganun pa rin yung ekspresyon ko. Namamangha pa rin sa bawat detalye ng mansyon. Iha, you still look beautiful with your clothes, Tita Alisa said when we're already inside the mansion. Nakipagbeso-beso pa ako sa kanya. Salamat po, Tita. Di ba sabi ko sa'yo na Mom? Just Mommy, okay? She smiled at me. Nahiya pa rin akong tawagin siyang Mommy. I don't know why I prefer Tita. I saw my mom nearing us. I miss you, Abigail, at syempre apo ko. Niyakap ako ni Mama. I miss you din po, Mommy. Where's Dad anyway?
Nagkatinginan si Mom at Tita sabay ngiti sa isa't isa. "They're already eating. Let's go?" Inaya na kami nila Mom na magpunta sa hapag. Nilabas na rin nila Manang at Nathaniel yung mga pagkain na dala namin. "The spaghetti is delicious," sabi ni Tita Alisa na matikman ang spaghetti na dala namin. "My wifey cooked that, Mom." Parang proud na sabi ni Nathaniel. "Really, Iha? Marunong ka na palang magluto at masarap pa. This is very delicious. No lies." Masaya naman ako sa narinig na puri galing sa mommy ni Nathaniel. "You know what, Balae? Excited na ako makita ang apo natin." "Ako rin naman, Balae, oh. Pero mukhang di siya excited na makita yung magaganda at gwapo niyang lolo at lola." Natawa ko ng bahagya sa pinag-uusapan nila mommy at tita. Sana nga lalaki magiging apo ko. Mommy really wanted. Gusto niya talaga ng lalaking apo. Hindi. Sigurado kung babae ito, Balae. Giit naman ni tita. Hindi, Balae. Masure ako na lalaki yan. Bigla ay minaramdaman akong sakit. Pero pinagsawalang bahala ko na lang yon dahil nawala rin naman kaagad. "Don't worry, Mom and Tita. Bibigyan namin ng dose-dose ng apo mo." Tumingin si Nathaniel at Mia and smiled. Akala niya naman madali lang mga anak. "Do it. Mabuti naman kung ganon." Looking forward to Nathaniel. Nakakahiya naman tong si Mom. "Don't worry. Nandito naman kami para alagaan sila." Itinuro niya si Dad at Tito Enzo na ngayon inatatawa na rin sa usapan. Nagpatuloy na rin sila sa pagkain pati na rin si Manang na nangingiti na lang sa sinasabi nila Mom at Tita. We do this kind of event every month. Nangangalahati pa lang sa aking kinakain na maramdaman ko ulit ang sakit na yon. Napapakagat na lang ako sa aking labi. Hindi ko pinapahalata dahil baka mag-alala sila. Baka mawawala lang to mamaya. "Excuse me po, pupunta lang po ako sa comfort room." "Samahan na kita, wifey?" "No need. Kaya ko naman." I smiled to assure him that it's okay. Nakatingin sa amin ngayon ang lahat at nginitian ko na lang sila bago pumunta sa comfort room. Doon ay hinawakan ko ang aking tiyan. Gusto kong sumigaw dahil humihilab ito. Pinagpapawisan na ako at nararamdaman ko naman yung sakit. Di ko na napigilang pang sumigaw dahil sa sobrang sakit. Napakapit na ako sa sink habang hawak pa rin ang aking tiyan. Ilang segundo lang ay nakita ko si Nathaniel na nagulat na makita ako. Ngunit napalitan din to ng pag-aalala. "Wifey!" He carried me, bridal style. Nakita kong natataranta na rin sila Mom at Dad, pati na rin si Tito at Tita at Manang. "Take her to the hospital, son." Natatarantang sigaw ni Tita Alisa. "Ang damit ng bata, dalhin mo ang damit ng sanggol." "Alan, ihanda mo ng sasakyan." Isinakay na ako ni Nathaniel at pina-under na ito patungong hospital. Sa tabi ko ay si Manang na pinapakalma ako. "Hold on, baby. Huwag mong sasaktan ang mama mo," sabi ni Nathaniel habang nagmamaneho ng sasakyan. Namalayan ko na lang na nasa hospital na kami at nakahiga na ako. Sa tabi ko ay si Nathaniel na nakahawak sa kanang kamay ko. "Wifey, alam kong kaya mo." Hinahalikan ni Nathaniel ang aking kamay and reminding that it will be okay. "Mrs., just relax," sabi sa akin ng nurse. Paano ko makaka-relax nito? Ang sakit. Dahil sa sakit ay napapasigaw na rin ako. Nararamdaman ko rin ang pawis sa aking noo. "Isang push pa, Mrs." I scream at the top of my lungs. At ang sunod kong narinig ay ang sigaw ng baby ko, ng baby namin. "Congratulations, it's a girl. I don't care about the gender. Ang importante nandito na siya sa mundo. Mamahalin ko pa rin siya." I just felt sadness of my mommy because it's not a boy. Oh wait,
There's still one. Nagulat ako sa narinig, pero mas nanaig pa rin ang pagod sa akin. Okay, Mrs. Another push and the baby will come out. Despite of the tiredness, I'm feeling I still tried my best. For my baby, for our babies. Dahil na rin sa sakit, ay masyado ko nang nadidiinan ang hawak ko sa kamay ni Nathaniel. After a minute, I heard another cry. Bahala ka. Congratulations! Babies, nasabi ko na lang at itinabi nila to sa akin. I touched them and they keep on crying. Tears suddenly streamed down my cheeks. Seeing them crying made me cry. Nawala yung lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ang mga baby natin, wifey. Hinalikan niya na ako sa noo ko. Bumibigat na ang talukap ng aking mata. Pinilit kong labanan, ngunit hindi ako nagtagumpay. Bago ko tuluyang kainin ng kadiliman, ay narinig kong nagsalita si Nathaniel, ang lalaking minahal ko at mamahalin ko pa sa kahuli-hulihan ng aking hininga. Everything will be alright, wifey. Thank you and I love you, wifey. Yehey! It's my birthday today. Masayang sigaw ni Abigail, ang panganay kong anak na babae. Birthday ko rin ngayon, sabi ni Denril, sabay poker face. Siya ang pagkakahawig ni Nathaniel. Ang gwapo ng anak ko sa poker face. Hindi ka ba masaya, my little brother? Tanong ni Donna sa kanyang nakababatang kapatid na si Denril. I'm not little anymore. Halata nga ding masayang isang baby ko. Baby, you're not happy. It's your birthday today. You should be happy. At wag mong isuot yung poker face mo. Mommy, I'm happy. But I'm not a baby. Naiinis niyang sabi. You're still my baby. My baby Donna who just turned 5 years old this day. I smiled to him. I even showed to him on how to smile. He's my baby, but I never see him smiling for 5 years. Unlike Abigail na palaging nakangiti, kaya mas lalong lumalabas ang pagkakahawig namin. I don't need party. Kuha niya rin yung attitude ng daddy niya noong unang naming pagsasama. But I want that little brother. I want party and many gifts. I want gift, mommy. Where are my gift, mommy? Tatalon-talon pa sa akin si Donna at halatang masaya to para sa party nila na gaganapin mamaya. Hindi ko rin kailangan ng mga regalo. I have gift for you, but it's a secret. Mamaya nyo na yun bubuksan pagtapos ng party. Still General doesn't pay attention. Yehey! Kasulungat naman sa nararamdaman ni Denril, si Abigail ihalatang masaya sa gaganapin na party mamaya. You shouldn't act like that, Donna. You're too old for that. You act like a baby. Pagpasensyahan nyo ng mga baby kong to, ilang taon na siyang ganyan. He keep on telling us that Donna act like a baby to think na mas matanda siya kay Denril, na parang matanda, parang matured na lalaki. Mommy, narinig mo bang sinabi ni Denril? Ni hindi niya ako tinatawag na ate. Oo, narinig mo to, tama? Hindi ko na narinig na tinatawag ni Denril si Donna na ate. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Denril, call Donna ate because she's older than you. Okay, just put your clothes on because any moment from now, the party will start. Your daddy's already waiting for you. We're here in Donna's room. Sa kabila namang kwarto ay kay Denril. Sa tapat nitong kwarto nila ang kwarto naman namin ni Nathaniel. Don't worry about me. Kaya ko naman ang sarili ko. Tapos lumabas ng kwarto si Denril suot ang puting robe. Mom, help me to put these clothes on. Minsan inapapaisip ako na tama nga si Denril. Mukhang siya pa ang mas matanda kung kumilos sa kanilang magkambal. Matapos bihisan, ay nag-request si Donna na lagyan ng make-up ang mukha niya. Gusto ko maging pinakamagandang babae para sa araw na to. Kahit wala kang make-up, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae ngayon. Mana ka kaya sa akin?
Light lang naman yung makeup niya, but she still looked beautiful. Kahit naman na wala siyang makeup, ay maganda pa rin siya. Like mother, like daughter. Ngayon lang po, Mommy? No, but always, baby. Halika na, baka naghihinti na daddy mo sa baba. Donna wearing a red gown with a crown on her head. Pagkalabas namin, ay siya namang labas si Danril at nakasunod sa kanya si Manang. Danril, pagtawag ko sa pangalan niya, kaya natigil siya pati na rin si Manang Judy. What is it, Mommy? Nakita kong dala ni Manang ang kanyang dapat sanang isusuot ngayong araw. Why are you not wearing your Spider-Man outfit? Si Ate Leslie mong pumili niyan sa'yo. Hindi mo pa nagustuhan? Nag-effort pa naman yung maganda kong anak na pumili ng isusuot ng kapatid niya. She did? Then why she didn't wear it? I don't need her opinion. Inayos niyang kanyang bowtie at ang tuksidong suot. Nagpatuloy na tong naglakad at nakasunod pa rin sa kanya si Manang na pinipilit si Danril nang isuot yung Spider-Man na damit. He didn't like it? It's okay. There's still next time. You know what, Mommy? If Danril is like that, I still love him as my little brother. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Mabuti at naintindihan niyang kanyang kapatid. Maunawain ang batang to. Saan ba to nagmana? Bumaba na kami at mukhang excited na si Donna na ipakita sa kanyang daddy ang suot. Daddy, look at me. I'm so beautiful. Mommy put makeup on my face, so I'm now beautiful. Nang makita ni Donna si Nathaniel, ay bumitaw to sa hawak at nagtatakbong sumigaw to pupunta sa kanya. Binuhat naman ni Nathaniel si Donna at pinagmasdan ko silang mag-ama. Ang ganda ng prinsesa ko with or without makeup. Kahit ano mangyari, ikaw pa rin ang prinsesa ko. Hinalikan niya si Donna sa noo nito. Ang sarap sa pakiramdam na pagmasdan silang mag-ama na nag-uusap at masayang masaya. I still can't believe na nangyayari ang lahat ng to. Parang kahapon lang nung kasal namin ni Nathaniel at hindi namin gustong isa't isa. Parang kahapon lang din nang ipanganak ko ang kambal. Sobrang thankful ako sa Diyos na binigay niya sa akin si Donna at Danril at sa pagdating din ni Nathaniel sa buhay ko na siyang naging dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Sa nagdaang mga taon ay hindi nagbagong pakikitungo niya sa akin. Ganoon pa rin siya, maalaga sa akin, lalong-lalo na sa mga anak niya. Daddy, hindi nagustuhan ni Danril ang damit na pinili niya para sa kanya. Nagpout si Donna na mas nagpa-cute sa kanya. Ang ganda ko, and at the same time, cute baby girl. It's okay, baby. Just enjoy this day, cause this is your day, and I have gift for you. Napangiti na naman si Donna. Gift, Daddy? So it's marami? Tumangulang si Nathaniel na mas lalong ikinasaya ni Donna. He never failed to give everything to his children. Lahat na lang ng hinihingi ng kambal ay binibigay niya ito kaagad. Gusto kong pakainin sila ng gulay at huwag kumain ng maraming chocolate. Pero dahil hero nilang kanilang daddy, at to the rescue ito, nilalambing ako ni Nathaniel para lang hindi ko pilitin yung kambal sa ayaw nila. There's Mommy. Tinuro ako ni Donna, kaya napatingin naman si Nathaniel sa aking kinaroroonan. Play with your friends, baby. They are waiting for you. Binaba na ni Nathaniel si Abigail. Pumunta na nga to sa mga kaibigan niya upang makipaglaro. Hi, wifey. Inaamin ko na kahit hanggang ngayon ikinikilig pa rin ako. Sa bawat katagang binibitawan niya ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na kiligin. Kahit simpleng hi lang yon, ay mas lalo lang lumalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Hi, hubby. Hindi pa rin talaga ako sanay na tawagin siya ng ganon. Sa gesture niya rin yon. Ewan ko kung saan niya napulot yon. Hinagkan niya ako sa aking likod at ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. What is your gift to our babies?
Kinikilig ako, pero ayoko namang ipahalata. Chismoso ka. Siyempre secret lang yon. Baka sabihin mo sa mga bata yun eh. Hindi surprise yon. Mas lalong humigpit ang kanyang pagkakayakap sa akin. You smell so good. Matapos amuyin ang leeg ko, nakikiliti ako. Tumahimik ka nga dyan. Alis na dyan, kasi darating na sila mom at dad. Ako nang kumala sa kamay niyang nakapulupot sa bandang itaas ng aking bewang. Tumawa lang siya at inayos ang kanyang suot na kulay blue na polo. Pumunta na ako sa garden kung saan gaganapin ang birthday party ni Denril at Donna. Marami na rin ang bata ang narito, mga kaibigan ni Donna. Wala kaibigan kasing anak kong yon. Mas marami pa siyang kaibigan kaysa sa akin. Si Denril naman ay nakaupo habang naka-cross arm. Pinagmamasdan si Donna na nakikipaglaro kay Vincent. I know that despite of this attitude, he still care of his sister. He act like he's older than Donna, and I'm happy for it because he's protecting his older sister. Wala na dapat akong ipag-alala dahil may poprotekta na kay Donna maliban sa amin ni Nathaniel. Napansin ko rin na tinititigan niya yung batang nahihiyang makisalamuha. Parang gusto niya tong lapitan pero hindi niya magawa dahil baka umiyak lang yung bata. Time will come. Makakahanap rin ng aking babies ng taong magmamahal sa kanila ng tunay at taong mamahalin nila habang buhay. Lola T! Lola Ta! Lola T ang tawag niya kay Ma'am at Lola Ta naman ang kay Tita Alisa. Lola T naman kay Dad at Lolo To naman kay Tito Alan. Ewan ko kung saan niya nakuha yan. Hinayaan ko na lang sa gusto niya. Total, gusto rin naman ng mga lolo at lola niya. Mga apo, nagmanyo si Denril at Donna sa kanila. Kahit naman poker face at medyo masungit si Denril, ay hindi pa rin mitatanggi na mahal niya mga lolo at lola niya. Nasaan po ang regalo ko? Ayaw mo kong regalo? Biro lang apo. I have so many gifts for you and for Denril. Hinalika ni nanay si Donna sa pisngi, ang adik lang sa gift. How about our Denril? Na-miss mo ba ang lola ta mo? I miss you po, Lola Ta. Pero parang hindi naman. Wala namang mababakas na saya sa mukha niya. Nagtawanan ang mga matatanda at kinausap ang kanilang mga apo. Maya-maya lang ay nagsimula na ang party. Masayang-masaya si Donna sa nangyari, lalo na doon sa mga clown na nag-perform sa harapan nila. Kasulungat naman ito si Denril na hindi man lang natawa sa palabas. Naramdaman ko ang pag-ring ng cellphone ko, kaya naman lumayo muna ako. Nakita kong tumatawag si Syra. Syra, where are you? Matatapos na yung party. Sige ka, magtatampo yung mga inaanak mo. I already invited her, pero ilang oras na simula noong magsimula ang party, hindi pa rin siya dumarating kasama si Blake. Last year lang nung kinasal sila, and I'm happy for them. Sorry Abigail, Blake didn't allow me to go outside. Ayaw niya akong palabasin ng bahay. Parang naiiyak niyang sabi. What happened? Bakit daw ayaw kanyang palabasin? Syra, may hindi ba ako alam? Baka may ginagawa bang masama si Blake sa'yo? Binubugbog ka ba niya? Ano, puntahan na kita dyan? Sunod-sunod kong tanong. Humanda talaga yung Blake na yun sa akin kapag may ginawa siyang masama sa best friend ko. Tanga? Baliw? Mahal ako ng tao, tapos bubugbugin niya ako? Masama lang kasi yung pakiramdam ko ngayon. Wait. I think I already knew what is happening. She's pregnant. Narinig ko sa kabilang linya ang boses ni Blake. Syra, I'm happy for you. Finally magiging ninang na rin ako. Masaya ako na nahanap na rin niya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Ano ba yan? Ako dapat na magsasabi eh. Ayan oh, kayo mag-usap? May narinig akong nakakabinging ingay. Hello? Syra? Are you still there?
Ang narinig kong nagsalita ay si Blake. I'm sorry. We could not make it today. She's pregnant and I'm just worried to her. Don't worry. Ipapadala ko na lang yung mga regalo for the twins. Sana maintindihan mo. Oo, naiintindihan ko. Salamat. Natapos ang tawag. Of course, I understand. Dahil dumaan na rin ako dyan. He just like Nathaniel. Overprotective. I'm happy for my best friend dahil magkakaroon na rin sila ng baby. Hindi tuloy ako makapaghintay na makitang magiging inaanak ko. Bumalik na ako sa garden at nakitang kumakain na sila. Where did you go? Naramdaman ko na may yumakap sa likod ko. Nathaniel, I have something to tell you. Humarap ako sa kanya. Magiging mommy na rin si Syra. Masayang balita ko sa kanya. I'm happy for Blake. Matagal na rin pala magkakilala si Nathaniel at Blake. Since high school, ay magkakilala na talaga sila. I will open my gift na. Narinig naming sigaw ni Donna. Habi, I just got my gift. Kinuha ko ang kulay pulang gift na box para sa kambal ko. Pumunta na ako sa harap kung saan naroon ang regalo ng kambal. Mas marami ang regalong natanggap nila galing sa kanilang lolo at lola. Thank you, Mommy. He kissed me. Tapos iniwan ko na siya kay Danryl, showing his poker face again. Let's see if that's expression of his change later. Binigyan na rin ni Nathaniel ang kanyang gift kay Donna at Danryl. Isang malaki at maliit na regalo na kulay rosas para kay Donna at ganun din kay Danryl. Ngunit iba ang kulay ng balotong sa kanya dahil kulay asul. Pinagmamasdan ko silang dalawa. Si Donna ay masayang binuksan ang regalo na bigay ni Nathaniel. Una nitong binuksan ay ang maliit na regalo. Laman nito ay isang silver necklace na may nakasulat na may princess. Sunod nitong binuksan ay ang malaking regalo na mula sa kanyang daddy. Pagbukas niya nito ay isang tablet na may tatak na mansanas na nakagatan na. Thank you, Daddy! Sigaw niya sa gawin namin ni Nathaniel. Nakayakap siya sa akin at sabay naming pinagmasdan ng aming babies. You're welcome, my princess. Tiningnan ko si Nathaniel at nakitang nakangiti ito sa akin, kaya nginitian ko rin siya. Bumalik na kami sa panunood sa kanilang dalawa. Si Danryl ay nakatayo lang na parang model. Ang pogi talaga ng asawa ko. Kinuha ni Donna ang regalo ko at tumingin siya sa akin na para bang nagtataka. Mommy, where's Danryl's gift? Nagtataka nito ang tanong. That gift is for you and for Danryl. Sabay niyong bubuksan yan. Wifey, only one gift? You could have told me so I can give you money to buy gift. Aba, minamaliit niya ako. Bilihin ko yung kumpanya mo dyan eh. No need. I don't need your money. Pag-ibig mo pwede pa. Pagbibiro ko pa sa kanya. Ako rin lang naman natawa sa sarili kong biro. Sabi nga nila, self-support. What inside your gift anyway? Nakakunot noong tanong nito at bakas ang pagtataka sa mukha niyang sobrang gwapo. Just wait for the celebrants to open it. Hinigpitan niya lang ang yakap sa akin. Pinilit ni Donna na sumama si Danryl sa pagbubukas ng regalo, pero hindi niya talaga to napilit. Kaya naman si Donna na lang ang nagbukas. Kahit ganun ang nangyari, ay masayang binuksan ni Donna ang regalo galing sa akin. Samantalang si Danryl ay nakatingin sa ibang direksyon at mukhang ayos na nakukuhang atensyon. Nasa kanila kasing kambal ang lahat ng atensyon ng mga dumalo, pati na rin ang kanilang mga lolo at lola. Nang mabuksan niya ang box, ay hindi niya nilabas ang laman. Tiningnan niya lang kung ano man ang nasa box. Nagtatakang tumingin siya sa direksyon namin ni Nathaniel. What is it, my princess? Come on, tell it to daddy. Can your daddy see it? Mukhang nagtataka na rin si Danryl na katabi ni Donna. Sinilip niya ang laman ng regalo ko at napatingin siya sa akin.
Nakita kong mukhang nagulat siya pagkakita niya ng laman ng regalo ko. Unti-unting tinaas ni Donna ang laman nito at nagtatakang pinagmamasdan ito. Mukhang nakita na yon ng lahat ng nanonood sa pagbubukas ng regalo ni Donna. Napasinghap naman sila ma'am at tita sa laman ng regalo ko. Naramdaman kong kumala sa yakap si Nathaniel at pinaharap niya ako sa kanya. Ikaw ba? Yes, we're having a baby again. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya dahil sinabi ko ng totoo. Tinago ko talaga to simula nung nalaman ko at naisipang regalo sa kambal dahil gusto daw nilang magkaroon ng kapatid. Kita ko ngayon ang saya sa mga mata ni Nathaniel. Mommy, is that true? What did Lolo and Lola said was true, Mommy? Hila niya si Daniel habang tumatakbo palapit sa amin. Oo, aking munting prinsesa at prinsipe. Ito ay totoo. Yehey! Is it a girl or boy, Mommy? Masaya niyang tanong. We're not yet sure, baby. 7 weeks pa lang naman kaya hindi pa malalaman. Sa tabi ni Donna ay si Daniel na mukhang maiiyak. My baby Daniel, come on. Umupo ako at lumapit naman siya sa akin. Are you happy? Magkakaroon na kayo ng kapatid. You want that, right? Diba gusto niyo yon ng ate mo? Did you like my gift? Gusto ko, Mommy. You're crying. Pinunasan niyang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Tears of joy yata? Ngumiti siya sa akin. Which I think was the first time he did it. Thank you, Mommy. It was the best gift I ever received for the 5 years of celebrating our birthday. Niyakap niya ako sa leeg and I hugged him back. Mommy, I want to have a little sister. Tumayo na ako at muling hinarap si Nathaniel. Huwag kang mag-alala, aking munting prinsesa. Ako tang iyong mommy ay makakagawa pa ng higit na mga sanggol. Sabi niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Inaasar niya ako. Akala mo naman madaling manganak? Ang hirap lang na napagdaanan ko nung naipanganak ko si Donna at Daniel. But it's all worth it when you hear your baby crying and see him or her. Again, you made me the happiest handsome one in the universe, wifey. Salamat at mahal kita. Hinalikan niya ako sa aking noo, sabay yakap ng mahigpit. Mahal din kita, hubby. Bulong ko sa kanya. Walang araw na hindi sasabihin sa akin ni Nathaniel kung gaano niya ako kamahal. Nagpapasalamat ako sa pagbibigay sa kanya ng mga anak. As what my dad said to me before that someday, I'll be thanking them and yes, laking pasasalamat ko sa pagkakaroon ng mga magulang na katulad nila. Dinala nila ako dito. Binigyan nila ako ng Nathaniel. Si Nathaniel na pinakasalan ko ulit. Hindi dahil sa pilit, kundi dahil sa pagmamahal ko sa kanya.